Ngayon po may krisis pa rin sa langis, sinasabing pinaka-napupuruhan ang mga Pilipino nasa poverty line. Sila po yung mga household na kumikita ng mas mababa sa 13,873 pesos kada buwan. Kaya bilang tulong po, may mga programa at ayuda ang pamahalaan para sa kanila. Mabuti pa sila, sabi naman ng ilang middle-income household o nasa middle class. Na bagaman hindi may tuturing na mahirap, madali silang masadlak sa kahirapan sa panahon ng krisis ayon sa Philippine Institute for Development Studies o PIDS. Apektado ng krisis pero hindi direktang nakatatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Kaya tanong ng middle class, paano naman kami? Nahati ang middle class household sa 3 kategorya, depende sa kabuuang sahod kada buwan. Ang mga lower middle income household ay kumikita ng mahigit 27,000 pesos hanggang mahigit 55,000 pesos kada buwan. Yan po. Pasok naman sa middle income household ang may mahigit 55,000 hanggang mahigit 97,000 pesos na kita kada buwan. At ang upper middle income household, mahigit 97,000 pesos hanggang mahigit 166,000 pesos ang buwan ng family income. Ayon po sa Global Tax Police expert na si Mon Abrea, tinatawag ding working class ang middle class sector. Pasok kasi rito ang mga manggagawa na kinakaltasan ng buwis sa kanilang mga sweldo. Nagbabayad ng tax pero walang ayuda. Ayon pa sa PIDS, hindi gaanong secure ang finances ng middle class lalo na kapag may nagkasakit sa pamilya. Hindi nga raw gaanong applicable ang kasabihang kapag may isinuksok, may madudukot. Ang mga nasa middle class kapag dinukot ang isinuksok, meron pa kayang kasunod? Kaya po, ayan. Kaya saan daw sila makakaasa ng tulong kapag sila'y naghirap sa isang iglap? Isa sa mga pinag-aaralan ng PhilHealth, magbigay po ng dagdag benepisyo para sa mga miyembro nito. Sinusulong naman sa Senado na suspindihin muna ang pension premium sa SSS at GSIS. Kung sakali, 7 hanggang 10% ng kanilang sweldo ang maaaring maibalik sa kanila. Sinusulong naman po na ibaba sa 10% ang kasalukuyang 12% na value-added tax of VAT sa mga produkto. Ayan. At sa Kamara naman, may nakabimbing panukalang batas ukol sa pagpapalakas ng purchasing power ng middle-income taxpayers. Ngayon pong napakataas ng presyo ng mga produkto dahil sa krisis sa langis, ang pambili galing sa dugot pawis ng maraming Pilipino. Mahalagang ramdam ng lahat ang suporta ng pamahalaan, anumang socio-economic class na bibilang.